Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito po kayo, mga kapatid. Ito po ang ating pamagat sa linggo ito, the 31st Sunday in the ordinary time. Dito po kayo, or sabihin natin, magdito po kayo. Music of the Gospel, Sunday Reflection, dito po kayo. Bakit nasasabi ko dito po kayo? Dahil may napakagandang titingnan natin ngayon sa ating kulturang mga Pilipino, sa ating pakipagtungo sa kapwa, sa pagrelasyon natin sa kapwa. Palagi nating binabanggit ito, dito po kayo. At bago po ang lahat, mga kapatid, ito din po ang napili nating Music of the Gospel song, Fill the World with Love. Punuin mo ang mundo ng pagmamahal. Siguro mahambing natin sa ating pamagat, dito po kayo, punuin ninyo ng pagmamahal ang ating mundo. At again, bago ang lahat, maraming salamat sa walang sawang maging bahagi, nagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At dito po kayo dahil kayo ay nagkabahagi ng Music of the Gospel Sunday Reflection. At dito po tayo magbabagian sa ating Music of the Gospel. Papaabot natin, ibabahagi natin sa mga kapatid natin na hindi pa naabot, hindi pa nakarinig sa salita ng Diyos. Baka pag dito po kayo, pagbibigyan natin ng pagpapahalaga, pagbubukas natin sa ating mga kapatid, halay kayo, dito po kayo. At sa inyong lahat, mabuhay na mabuhay po. Dito ka po. Dito ka po na ito ay parang kabahagi ng ating kulturang mga Pilipino. Madali nating sabihin, dito ka po. Lalong-lalo na sa mga kinikilala nating may mga kapansanan, mga kapatid natin na may mga edad na, mga kapatid natin na nag-ikahos, madali nating mapakinggan yung dito ka po, ito po sa'yo. Ang kasalungat naman dito ay yung mga pananalitang sa akin yan, hindi yan sa'yo. Diyan ako, aalis ka diyan. Yung mga pananalitang napapakinggan natin. At sa aking Music of the Gospel song din po ay napakagandang awitin. Ang pamagat dito ay Fill the World with Love. Punuin mo ang mundo ng pagmamahal. Natatanong ko yung sarili ko nung pinagnilay-nilayan ko yung awiting ito. Ano kayang mga bagay na nabigay ko sa mundo para magkamit ng kapayapaan? Nakaambag ba ako ng mga bagay na nakapagbigay ng kapayapaan sa mundo? O ba kaya kaiba, kasalungat ang naibaambag ko dito? Baka hindi kapayapaan ang naiambag ko dito. Baka galit, baka inis, o baka pagkahati-hati ng ating mga kapatid. The blessing I shall ask is that God will grant me to be free and strong and Sa nangyayari ngayon sa Israel,
against sa mga Hamas or sa Palestine ay talagang ang daming mga inosenteng mga kapatid natin na wala namang kamuwang-muwang, wala namang kaalam-alam, mga kabataan na silang unang-unang apektado dito sa pangyayari sa digmaan. Mga kapatid natin na nagtatrabaho lamang ordinaryong mga kapatid natin. Ngunit dahil sa digmaang ito, ngayon ay wala ng tahanan, ngayon ay wala ng mga mahal sa buhay, ngayon ay nandun yung trauma dahil sa girang ito na wala namang kaalam-alam dito sa girang ito. Ngunit silang unang-unang apektado dito. Hindi kaya ito ay kagawan lamang ng iilan dahil sa personal na interest, yung sinasabing sa akin yan, hindi yan sa inyo, mapasa amin yan, hindi ka pwede dyan, sa akin yan, sa aking upuan yan. Hindi kaya itong ganitong mga attitude. At dahil dito, kahit yung walang kalam-alam, mga inosenteng tao, naging unang apektado dito. Mga kapatid, kung titingnan natin sa ating kulturang mga Pilipino, pag sumakay ka ng jeep, ay nandiyan ka sa loob, kahit pa man ikaw ay isang doktor, isang attorney, nagsuot ka ng maganda, pag ikaw ay nahuli doon sa loob ng jeep, ang bakante lamang doon, yun lamang mapupuntahan mo. Hindi ka pwedeng, attorney ako, lawyer ako, or teacher ako, or nurse ako, sa akin yung upuan yan. Hindi yon. Mapapahiya ka doon sa loob ng jeep. Ang gagawin mo kung saan yung bakanting upuan, doon ka. At talagang pantay-pantay kayo sa loob. Walang lamang doon sa loob. Ngunit ang napakaganda doon dahil kung may isang buntis, may isang taong may kapansanan, isang taong medyo matatawag nating may edad na, isang tao na nakikita natin na talagang nanghihina, may mga kapatid tayo o tayo mismo magsasabi, dito ka po, tatayo tayo. At ibibigay natin sa taong iyon. Dito ka po. Napakagandang attitude na yun. Parang sinasakripisyo natin yung sarili natin, kahit pa man komportable na tayo sa loob ng jeepney. Ngunit pag nakikita yun, sabihin natin, dito ka po, dito lang po ako, angkas lang po ako dito sa likod. Siguro yung mga hindi na nakakasakay ng jeepney sa akin, dahil yung sa seminaryo namin talaga L300 lang, pag pupunta kami sa Cubao, nag-jeep lang kami, no? Yung pagbibigay ng dito ka po, ito ba ay ginagamit pa rin natin, itong kulturang ito? Dito ka po. Dahil again, sa mundo natin, tinuturo ng mundo natin ngayon, hindi na yung dito ka po, kundi sa akin yan. Hindi yan pwede sa inyo. Ako mas lamang ako, professional ako, mataas ako sa'yo, kilala ako sa society, kailangan sa akin yan. Hindi kaya pwede nating iugnay ito ngayon sa katapos lamang ng halalan ng barangay election, aging tabi-tabi lang po sa mga hinahalal ng ating barangay ngayon, ng mga napiling mga barangay officials natin. Ngunit napakaganda ito dahil, again, hinalal tayo, yung power na yun na halal sa atin, hindi man talaga yun sa atin. Hinalal tayo dahil nagtiwala yung mga tao sa atin. Pinagkatiwalaan tayo. Yung tiwala. So, nakakaroon ka ng kapangyarihan, nakakaroon ka ng position dahil sa tiwala ng tao. Hindi dahil makapangyarihan ako. Kundi ang tao nagtiwala sa'yo, nag-asa na may magagawa ka. Nag-asa na pwede mong masasabi, dito ka po. Hindi nakikita ng tao sa iyo na yung pagiging isang attitude sa akin yan, sa amin yan, kundi yung isang attitude na nakita sa iyo, dito ka po. Hindi kaya napakagandang titingnan natin itong mga pananalitang ito sa ating mga kapatid na mga naglilingkod.
Siguro masasabi ninyo, Father, hanggang sa barangay lang ba yan? Hanggang sa gobyerno lang ba yan? Masasabi ko, sa amin po, mga pari din, sa mga naglilingkod sa simbahan, na pag minsan, nandoon yung hadlang, na hindi tayo makalapit yung sinasabi nating synodal church, yung paglalakbay na sabay-sabay. Na pag minsan, sa ating paglalakbay, yes, naglalakbay tayo, ngunit yung kalakbay mo man ay malayo. Yung kalakbay mo man ay nauna na sa'yo. O yung kalakbay mo man nandun sa huli. Saan ang synodality dyan? Di ba paglalakbay ng sabay-sabay? Paglalakbay na nandoon yung mga balikat mo, nandoon yung mga kamay mo sa kanyang balikat. Kapatid, kumusta ka na? Anong nangyayari sa'yo, kapatid? May matulong ba ko? May maahambag ba ko, kapatid? Kapatid, dito ka po, kapatid. Hindi kaya napakaganda ang mundo natin kung ganun ang mga attitude natin sa paglilingkod? Na tinatanggal natin ang position natin? Tinatanggal natin dahil ang pagminsan, yung power, yung position ay naging hadlang. Kayo ay mga sumusunod ko lang. Ako ang leader dito. Ako ang masusunod dito. Ako ang pakinggan dito. Saan ang yung paglalakbay na sabay-sabay? Napaka-challenging ito. Again, sa ating mga kapatid nga mga hinalal, sa kanila, congratulations. Ngunit napakalaking bagay ang pagtiwala ng mga tao na para iluklok tayo sa posisyon. Titingnan kaya natin ang ebanghelyo natin. Anong sinasabi ng ebanghelyo natin? Napakaganda. Dahil yung mga eskriba, mga pariseo, sila ang inaantasan na magpapaliwanag ng kautusan ni Moses. Talagang dahil may alam sila, educated sila, talagang napakagaling nila. Ngunit, iba naman sa kanilang gawa. Magaling sa pananalita. Yes, ang lahat ng mga sinasabing ito ay galing kay Moses, sa utos ni Moses. Ngunit, sabi ni Jesus, susundin ninyo ang kanilang mga sinasabi, ngunit huwag ang kanilang mga gawa. Kahiwalay ang mga sinasabi at kahiwalay din po ang gawa. Napakagandang titignan din po natin sa Israel. Itong mga Israel nito, tinuturing nila ang kanilang mga sarili ayon sa kasaysayan na kami ang piniling bayan ng Diyos. Nung sila, ang mga Israelita, naging alipin sa kamay ng mga Egyptian, naghanap ng paraan ang Diyos para sila ay maging malaya. Ginagawa ng Diyos ang lahat-lahat sa pamagitan ni Moses, mga propita, para malaya sila o lumaya sila at makarating sa pinangako ng Diyos, ang lupang pangako. At yun nga, na isang katuparan, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kahit pa man itong mga taong ito ay tumitigas, ang kanilang mga ulo, tumatalikod sa Diyos. Ngunit ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay hindi tumatalikod. At kiniklaim nila, kami ang piniling bayan ng Diyos. Ngunit, yes, piniling bayan ka ng Diyos. Proud ka na piniling bayan ka ng Diyos. Ngunit, patunayan mo naman sa iyong gawa. Kapatid, yes, ikaw ay naglilingkod. Ngunit patunayan mo naman sa gawa. At makikita natin, ganun din po ang mga eskriba, mga pariseo. Gusto nilang espesyal. Gusto nilang makilala yung self-centeredness nila. That's why kinikriticize ni Jesus, nagkukomento si Jesus sa ganung mga attitude. Yes, pakinggan ninyo, napakaganda ang mga sinasabi ni Moses, mga utos ni Moses. Ngunit, ang kanilang magawa, huwag niyong tularan. Nagpapapasan sila ng mga mabigat na mga bagay sa mga kapatid nating naghirapan. Ngunit, yung daliri nila, kahit isang tulong man lamang, wala. Sila pa yung nagpapabigat. Di ba, pag minsan sino pa yung pinagkatiwalaan natin, sila pa yung nagpapabigat. Sino pa yung binibigyan natin ng tiwala na iluklok? Sila pa yung nagpapabigat sa atin. At ito ang napaka-challenging sa buhay natin. Ito ang napaka-challenging doon sa mga kapatid nating naglilingkod sa simbahan, sa ating lipunan. Titingnan natin ang Diyos.
na sinasabi ni San Pablo ng ating Panginoong Diyos ay kinoses. Anong ibig sabihin dito? He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself. Isang Diyos na makapangyarihan, isang hari sa mga hari. Pag sabihin kasi dating hari, may trono, may upuan dahil isang hari. Ngunit, makikita natin, isang hari ang ating Panginoong Diyos, ngunit sinasantabi niya ang kanyang pagiging isang hari. Sinasantabi niya ang upuan para magiging isang lingkod natin. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ako naparito sa mundong ito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Bumababa ka, sinasantabi mo ang pagiging hari para kami ay samahan, para kami ay paglingkuran. Ganun ang Diyos, kahit dyan hanggang sa taas ng cross, kahit mawalan siya ng buhay dyan sa taas ng cross, okay lang. Ang importante ay mapaglingkuran tayo. At ito ang challenge sa atin at sinasabi nga ng awiting ito, Why did I feel the was wrong? Did I feel the word with love? Did I feel the word with love? My whole life I feel the word with love. My whole ang pagbako ng kapayapaan o pagmamahal sa mundo para makamit ang kapayapaan.